Good morning, church. Yun po. Ako nga po pala si Joshua. Yun po, dito po tayo mag-start sa ating babasahin po. Dito po sa Luke 19. Magpo-focus lang po tayo dito sa Luke 19, 1 to 10. Yun po. Ang akin pong babasahin ay tungkol po kay Jesus and then kay Zaccheo po. Yun po, dito po makikita na po natin kung gaano ka-grace si Lord. And then ano po natin, kunin po natin yung mga Bible po natin. Samahan niyo po akong basahin. Pumasok at dumaan si Jesus sa Jericho. Samantala, may isang lalaki roon na ang pangalan ay Zaccheo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto sana niyang makita at makilala si Jesus. Ngunit dahil siya'y pandak at maraming tao roon, ay hindi niya ito magawa. Kaya tumakbo siya upang maunahan ang mga tao. Ang mga tao roon ay hindi niya ito magawa. Umakyat siya sa puno ng sikamoro upang makita si Jesus sa daan doon. Pagdaan ni Jesus sa may puno, tumingila ka. Siya ay sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad diyan. Kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Ngayon, kaya nagmamadaling bumaba si Zaccheo at masaya siyang dinala si Jesus sa kanyang bahay. Nang makita ng mga tao doon, siya ay tumuloy sa bahay ni Zaccheo. Nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang makasalanan. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya man ako, ibabalik ko sa kanya ng makaapat na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Yun po. Dito po, na-observe ko po dito sa verse po na ating binasa, yung tax collector po, properly na magdanakaw siya at naniningil ng sobra. Dito po, pinapakita po dito yung kung gaano po sa Bible na may mga makasalanan po talaga na naniningil ng sobra at nandadaya po. And then, dun naman po mayaman po siya, si Zaccheo po. At pandak din po siya. Yun po, hindi napandak po siya na maraming tao na hindi siya pinapansin. Si Jesus lang po yung nakatuon sa kanya. Umakyat po siya sa matinik para mabigyan ng pansin ni Jesus. Doon po siya umakyat at yun nga po, napansin po siya ni Jesus kahit na sobrang daming tao doon. Yun po yung nag-stand out, si Zaccheo po. Pinababa po siya upang tumuloy po sa bahay ni Zaccheo. Yun po. At may maraming ayaw sa kanya. Yung mga ayaw na mapanghusga po na bakit tumuloy si Jesus doon. Kasi yun nga, mapanghusga sila at meron din po siyang time na siguro po naloloko po ng mga tao. Dahil nga po siya ay tax collector.
Yun po, ang ano po dito ang ano po dito na observation ko po, hindi lang po talaga dati nangyayari yung mga yung mga ano po na nagagawa dito sa mundo. Dito ngayon din po, alam naman po natin kung gaano po ka kadaya ang mundo ngayon. 'Di ba po? Sa ngayon pa lang po, grabe po yung mga pagnanakaw, pangunguha, 'di ba po? Kaya ganun po ka-importante talaga ang kwento ni Zaccheo po sa Bible. Yun po, pero dun po na mapapatunay na si Zaccheo may pagbabago po talaga. Dito rin po na nakita na pero andun yung intentionally na lumapit para kay Jesus kahit madaming obstacles po. Maraming problema, maraming hadlang, pero nandun pa rin po yung intention niya na lumapit sa kanila, lumapit sa kanya, lalo po kay Jesus. Na gusto niya pong makita talaga, ano nga ba si Jesus? Ano bang itsura niya? Ano bang meron kay Jesus? 'Di ba po? Parang sa buhay po natin, paano po tayo magbabago kung hindi po natin isusuko yung buhay natin, kung anong meron po tayo. Kasi si Jesus po talaga yung nagbigay nun, wala nang iba. Sa buhay ko po ngayon, I'm glad to say po na sinuko ko po yung sarili ko kay Jesus. Lahat-lahat po ng aking mga ginagawa, ng aking buhay. Kasi alam ko po, naniniwala ako na si Jesus lang po ang nakakaalam kung ano po yung mas makakabuti sa akin. Yun po, dito naman po tayo sa kwento po ni Zaccheo. Yun po, no? Parang naisip maano po natin na ganun ka-intentional yung grace ni God, na wala po siyang pinipiling tao. Mayaman ka man, mahirap ka man, problema ka man, yun po, na hindi niya pipilitin yung tao na lumapit, kasi alam niya man po na si Jesus ang nakakaalam kung ano yung makakabuti sa iyo. 'Di ba po? Kaya masaya po na si Zaccheo na napansin siya ni Jesus, na umakyat po talaga siya doon sa puno na matinik, 'di ba po? Na para mapansin, kasi nga po maliit po siya eh. Maliit po siya, tapos yun din po, hindi makita ni Jesus, kaya gumawa rin po siya ng way para mapansin talaga, 'di ba po? Parang sa buhay po natin, gagawa po tayo ng way para mapansin din ni Jesus at mabago at isuko sa kanya. Kasi nga po, si Jesus lang po talaga ang magiging way natin sa pagbabago sa buhay natin. Yun po. And then ano pa po, marami pa pong mga ano natin na sa buhay, nakalap po natin na yun na po yun, hindi lang kala natin wala na tayong pag-asa, kasi makasalanan po tayo eh. Alam naman po natin yun, makasalanan po tayo. Pero si Jesus po talaga, wala po siyang pinipiling tao na lumapit sa kanya. Kasi alam niya kung gaano niya tayo kamahal. 'Di ba po? Yun po, din po sa dito na makita natin
yung mga ginawa ni Zaccheo. Grabe din po yun, no? Parang, ikaw po ba, ibibigay mo yung kalahati ng yaman mo para lang masabi na, Jesus, ito po yung kalahati ng yaman ko. Kung sa akin po, 'di ba? Mapapaisip po ako na ibibigay sa mahihirap. Grabe naman po 'yun, no? Parang Jesus, bibigay ko po para magpa-impress lang sa'yo. Pero hindi po eh. Intentionally po ni Jesus 'yun na may pairamdam sa'yo na may pagbabago kahit na makasalanan tayo. At si Zaccheo nga po, yun nga po, binigay niya po yung kalahati ng yaman niya. At yun nga sabi po niya doon na kung ano po yung binalik niya, dodoblehin niya po kung may panloloko po siyang ginawa. Diba? Grabe po, mas doble pa po yung ibabalik ni Zaccheo kung alam nila na niloko siya. Diba? Parang sa akin po, parang hindi po siya, alam mo, hindi po siya ibibigay ko ba yung yaman ko? Kasi sa akin yun eh. Diba? Pero yung grace ni Lord, yung dama ni Lord na pagbabago sa kanya, naramdaman niya. 'Di ba? Mararamdaman ko din po 'yun. Kaya sabi ko nga po na isinuko po lahat. Isusuko po lahat kay Lord, isusuko sa kanya yung nararapat na alam mong babaguhin mo at willing ka magpabago. 'Di ba po? Kasi grabe lang po yung pagbabago sa akin po ng Panginoon na hindi ko po in-expect talaga na ganito po yung mangyayari sa akin, ganito po yung babaguhin niya sa buhay ko. Kasi sobrang dami pong problema, sobrang daming struggle, pero andun po ako na nakakapit po kay Lord at naniniwala sa Kanya. Po, sa aking naman pong application, yun nga po, katulad po dapat tayo na lumapit sa Panginoon kahit maraming hadlang, hindi po yung bigyan ka lang ng kaaway ng problema sa buhay, isusuko ka na agad. Bagkus ililigtas tayo ng Panginoon at gusto niyang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Pero hindi niya ipipilit ang sarili niya sa atin. Gusto niya lumapit tayo sa Kanya, katulad sa ginawa ni Zaccheo po. Di ba po, po sa damdamin yung isuko po natin yung sarili natin sa Kanya. Nakaka-bless po yun para po sa akin na meron po akong mga struggle na kala ko po wala na po akong lalapitan, wala na po akong panghihingian ng tulong. Si Lord lang po talaga ang makakasagot po nun sa mga problema natin, wala nang iba. Yun po ang aking application na natanggap at ibabahagi po sa inyo na ang aking buhay ay marami talagang problema at kailangan po talaga natin ng Lord sa buhay natin kung gusto nating baguhin ang sarili natin. Sabi ko nga po noon sa time ko na problemado po ako. Lord, bakit po ito? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Pero hindi po mali po yung pananaw ko na yon. Sabi ko nga po, hindi si Lord ang nagbigay nun, kundi kaaway. Alam po kasi ng kaaway na malapit ako kay Lord at nasa Kanya na ako. At struggle po yung kaaway na mapunta sa Kanya. 'Di ba? Kasi hihilahin ka po talaga niya pababa. Hihilahin ka niya pababa, and then alam niya na wala ka na sa Kanya, 'di ba? Na nangangamba siya na napunta ka kay Lord. Yun nga po sabi ko noon, nung wala pa akong Lord sa buhay ko.
um, hindi ko alam na masaya lang, na happy lang po yung mga ginagawa, wala tayong problema sa buhay. Alam niyo po yun? Nasa kaaway po tayo eh. Nasa kanya tayo eh. Pero nung isinuko ko at lumapit ako kay Lord, dun po lumabas yung mga problema, yung mga struggle. Di ba po? Dun po natin masusubok yung faith po natin kay Lord, kung gaano po ba talaga tayo na mapagmahal sa kanya. Kasi that time parang akala ko po wala na eh. Akala ko po wala nang pag-asa. Akala ko po na hanggang doon na lang ako, na kilala ko lang siya, pero yung soul ko po binago po talaga ng Panginoon. Hindi lang po sa akin sarili, lahat po sa family ko po, sa work ko po, yun po, sinuko ko po lahat sa kanya. Kasi naniniwala po ako na siya lang ang nakakaalam po kung ano po yung makakabuti sa atin, at will niya po at line niya po para sa atin. So yun po, dako naman po tayo sa prayer po. Pray po tayo na ngayon. Okay po. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, na nandito po kami, na nakikinig, Panginoon, sa magandang balita mo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, kasi nandiyan ka sa amin, Panginoon, kahit makasalanan kami, Panginoon, Lord God. Hindi mo kami pinapabayaan, Lord God. Patawad, Panginoon, sa mga nagagawa naming kasalanan, Panginoon. Panginoon, Lord God, na alam namin, Panginoon, na ikaw lang ang aming sasambahin, Panginoon, Lord God. Wala nang iba, Panginoon. At Panginoon, yung mga wala pa po, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ilapit mo, Panginoon, sa kanya, sa iyo, Panginoon. At yung mga tao, Panginoon, na nagdududa, Panginoon, nagda-doubt sa iyo, Panginoon, Lord God, itanggalin mo po yun sa kanila, Panginoon, Lord God. Yung heart po pa nila, Panginoon, Lord God. Linisin mo, Panginoon, Lord God, at makita kanila, Panginoon, Lord God. At maraming salamat po, Lord God, sa mga blessing po namin na tatanggap, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, Lord God. At alam ko po na hindi din natatapos, Panginoon, yung biyaya mo na ibibigay sa amin, Panginoon, Lord God. At and then po, Panginoon, yung mga problema po namin, Panginoon, na ngayon, Panginoon, Lord God, at tanggalin mo pa yun, Panginoon, Lord God, at palitan mo, Panginoon, ng saya, Panginoon, Lord God, ng umaapaw na biyaya, Panginoon, galing sa iyo, Panginoon, Lord God. At hindi na yung kaaway, Panginoon, Lord God, na mangibabaw sa amin, Panginoon, Lord God. Ikaw, Panginoon, Lord God, ang mangibabaw sa amin, Panginoon. Kasi sabi mo pa nga, Panginoon, na mahal mo kami, Panginoon, Lord God, at ibabalik namin sa iyo yun, Panginoon, na yung pagmamahal namin, Panginoon, na iluluhod namin sa iyo, Panginoon, ang anumang problema, Panginoon, ang sarili namin, Panginoon, isusuko namin, Panginoon, wala na kaming ititira, Panginoon, lahat sayo na, Panginoon, Lord God, kasi alam namin, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng makakabuti sa amin, Panginoon, God, at anong will mo, Panginoon, doon kami, Panginoon, Lord God. Yun lamang po, maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Thank you po. Maraming salamat po sa pakikinig po at sa magandang balita ng Panginoon sa atin. At ingat po tayo palagi sa ating pupuntahan, sa mga gagawin po. Lagi po nating ipag-pray ang isa't isa, Panginoon, lalo na po ngayong nangyayari sa mundo po natin. Salamat po. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Joshua. Thank you po.